Sa loob ng maraming buwan, puro haka-haka lang ang naririnig natin tungkol sa paglipat ng mga Japanese warships sa Philippine Navy. Marami ang nagtatanong kung matutuloy ba ito o hanggang usapan lang. Pero ngayon, mukhang tapos na ang spekulasyon dahil may opisyal ng kumpirmasyon mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng Department of National Defense. Kung totoo ang timeline na inilabas, malaking pagbabago ito sa lakas ng Philippine Navy sa loob lamang ng ilang taon. Hindi lang ito simpleng pagdagdag ng barko, kundi isang malaking hakbang para mapalakas ang depensa ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang maritime areas. Kaya ano ba talaga ang kinumpirma ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro? Bakit mahalaga ang Abu Kuma class? At ano ang magiging hitsura ng Philippine Navy pagsapit ng taong 2030? Alamin natin. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at military modernization. Nagbigay ng magandang balita si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro matapos niyang kumpirmahin sa panayam sa mga mamamahayag na tuloy na ang paglipat ng Abu Kuma class destroyer escorts mula Japan patungo sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang transfer ay isasagawa sa ilalim ng Official Security Assistance o OSA ng Japan. Ito ay isang goodwill framework na nagpapahintulot sa Japan na suportahan ang mga kaalyado at strategic partners nito sa pamamagitan ng defense assistance. Sa madaling salita, hindi ito ordinaryong pagbili ng barko. Isa itong simbolo ng lumalalim na relasyon ng Japan at Pilipinas sa larangan ng seguridad at depensa. Mas maganda pa rito, hindi lang isa o dalawa ang inaasahang matatanggap ng Philippine Navy. Kinumpirma na hindi bababa sa 5 sa kabuuang 6 Abu Kuma class destroyer escorts ang ililipat sa Pilipinas. Napakalaking bilang nito kung iisipin na ang bawat barko ay may kakayahang magsagawa ng anti-submarine warfare, anti-surface warfare, at limited air defense missions. Bagamat hindi na sila ang pinakabagong barko ng Japan, malaki pa rin ang magiging ambag ng mga ito sa kakayahan ng Philippine Navy. Sa kasalukuyan, unti-unti nang pinapalitan ng Japan Maritime Self-Defense Force ang Abu Kuma class gamit ang mas moderno at mas advanced na Mogami class frigates. Ang Mogami class ay isa sa pinaka-advanced stealth warships ng Japan ngayon, kaya natural lamang na i-retire ang mga lumang Abu Kuma habang nasa maayos pa ang kondisyon ng mga ito. Ayon sa timeline, magsisimula ang unang decommissioning ng Abu Kuma class sa taong 2027. Matapos itong alisin sa serbisyo ng Japan, isa sa ilalim muna ang mga barko sa inspection, refurbishment, at paghahanda bago tuluyang ilipat sa Philippine Navy. Tinatayang aabot ng around 2 hanggang 3 years ang buong proseso ng paglipat. Ibig sabihin, mula 2027 hanggang 2030, isa-isang maaaring dumating ang mga barkong ito sa Pilipinas. Magandang timing ito dahil kasabay rin ito ang pagdating ng iba pang bagong assets ng Philippine Navy. Una, inaasahan ang completion ng natitirang 4 Raja Sulaiman class offshore patrol vessels na ginagawa sa South Korea. Ang mga OPV na ito ay may modernong sensors, malaking operational range, at kayang magsagawa ng maritime patrol, humanitarian missions, at law enforcement operations. Bagamat hindi sila heavily armed tulad ng frigates, napakahalaga ng papel nila sa araw-araw na pagbabantay sa ating territorial waters. Pangalawa, inaasahan ding makumpleto ang 2 additional Miguel Malvar class frigates. Ito ang mga pinakamodernong guided missile frigates na papasok sa serbisyo ng Philippine Navy. May advanced radar, anti-ship missiles, anti-air missiles, torpedoes, helicopter capability, at modern combat management system ang mga barkong ito. Sila ang magiging pangunahing surface combatants ng Philippine Navy sa mga susunod na taon. Pangatlo, inaasahan ding dumating ang 2 additional Tarlac-class landing platform docks mula Indonesia. Napakahalaga ng mga barkong ito dahil kaya nilang magsakay ng sundalo, armored vehicles, helicopters, at humanitarian supplies. Malaki ang magiging papel nila hindi lamang sa military operations kundi pati sa disaster response, lalo na't madalas tamaan ng bagyo ang Pilipinas. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga barkong ito, napakalaki ng magiging pagbabago sa Philippine Navy. Sa pagitan ng July 2026 hanggang 2030, inaasahang makakatanggap ang Pilipinas ng kabuuang 13 bagong barko.
Kasama rito ang 5 Abukuma-class destroyer escorts mula Japan, 4 Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels mula South Korea, 2 additional Miguel Malvar-class frigates, at 2 additional Tarlac-class landing platform docks mula Indonesia. Kung iisipin, bihira sa kasaysayan ng Philippine Navy ang ganitong kalaking pagpasok ng mga bagong barko sa loob lamang ng ilang taon. Hindi lang nadaragdagan ang bilang ng mga barko, kundi lumalawak din ang iba't ibang kakayahan ng hukbong dagat. Magiging mas malakas ang anti-submarine capability, mas lalaki ang maritime patrol coverage, mas bibilis ang humanitarian response, at mas magiging handa ang Pilipinas sa iba't ibang maritime contingencies. Isa rin itong malinaw na senyales ng lumalakas na defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Noong mga nakaraang dekada, halos limitado lamang ang military cooperation ng Japan dahil sa kanilang post-war defense policies. Pero ngayon, nagbabago na ang kanilang security posture. Mas aktibo na silang tumutulong sa mga bansang may parehong layunin na mapanatili ang kapayapaan at freedom of navigation sa Indo-Pacific. Para sa Pilipinas, napakalaking tulong nito lalo na sa harap ng lumalalang security challenges sa West Philippine Sea. Hindi naman lihim na dumarami ang mga insidente sa rehiyon. Kaya mahalaga na magkaroon ng Philippine Navy ng mas maraming barkong kayang magpatrolya at magpakita ng presensya sa ating karagatan. Bagamat hindi pinakabagong design ang Abukuma-class, mas mainam pa rin ang pagkakaroon ng capable warships kaysa sa kakulangan ng sapat na bilang ng surface combatants. Sa katunayan, maraming bansa ang matagumpay na gumagamit ng second-hand military equipment bilang pansamantalang solusyon habang naghihintay ng mas bagong platforms. Maaari ring magsilbing training platforms ang mga barkong ito para sa mga Pilipinong mandaragat habang unti-unting lumilipat ang Philippine Navy sa mas advanced na fleet sa hinaharap. Kung magiging matagumpay ang programang ito, malaking tulong ito sa pagpapabilis ng modernization ng ating hukbong dagat nang hindi kinakailangang gumastos ng napakalaking halaga para sa brand new warships. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe rito ay malinaw. Opisyal nang kinumpirma ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi bababa sa 5 Abukuma-class destroyer escorts ang mapupunta sa Philippine Navy sa ilalim ng official security assistance ng Japan. Kasabay ng pagdating ng mga bagong frigates, offshore patrol vessels, at landing platform docks, unti-unting mabubuo ang isang mas moderno, mas balanse, at mas handang Philippine Navy. Hindi ito mangyayari sa isang iglap, pero kung masusunod ang kasalukuyang timeline, makikita natin ang malaking pagbabago sa kakayahan ng ating hukbong dagat bago matapos ang dekadang ito. At kung magpapatuloy ang ganitong klase ng international defense cooperation, posibleng ito pa lamang ang simula ng mas marami pang proyekto na magpapalakas sa depensa ng Pilipinas sa mga darating na taon.